Hi everyone! Good morning, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Reaction natin dito sa naganap na Top Model Challenge sa Supranational 2026. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na, makamamasam dyan na laging nakatutok dito, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, pag-usapan natin ang runway challenge ng mga candidates dito sa Miss Supranational. Yes! Oh my gosh. Ano ba ang reaction ko? Ang reaction ko, naloka ako ng bonggang-bongga. Naloka ako sa haba ng runway ng mga kandidata dito sa Miss Supranational. In fairness, ang ganda, ang bongga. Gusto ko din yung camera angle, gusto ko din yung lighting, malinaw. Makikita mo yung details ng paglalakad ng mga candidates. At ang maganda sa angulo nila, may side view at may in front, o di ba? At meron din patalikod, o di ba, bongga. So lahat ng details makikita mo at masasabi mo kung sino talaga ang pang-top model. Syempre pagdating sa Africa, marami talagang mga magagaling, sobra, winner na winner talaga yung mga girls from Africa. Pero talaga isa talaga sa mga pumalo sa paningin ko, si Zambia at saka si Zimbabwe. Talagang masasabi mo, oh my gosh, pang top model talaga ang mga beauty nila. And then sa Americas naman, syempre, impressive ang ipinakita ni Brazil. Yes, sobrang bongga din. At sobrang ganda naman ni Venezuela. And then gusto ko din sa totoo lang si Brazil dahil yung beauty niya ang lakas maka-aura talaga, no? So, sobrang gandang-ganda ako sa kanya. Tapos, ano mo yun, ang payat, tapos sobrang baksak lang yung hair, tapos sa lalakad, di ba? Ang bongga. And then, of course, pagdating naman sa Asia, naloka ako sa Asia kasi hindi ako nagandahan kay Indonesia, yung lumabas si Indonesia, pero maganda yung kanyang yung kanyang styling, pero yung lakad niya, sabi ko, okay, madali itong ma-elbow. Yung mga tipong ganun, mahina ang palo ng lakad ni Indonesia, tapos hindi pa siya ganun kaganda, kaya naloka ako doon sa mga sinasabi ng mga tao na parang mananalo siya. Actually, ang daming magaganda, lalo na sa sa Americas at saka sa Europe. Yes, sobrang dami ng magaganda doon. Ang tatangkad ng mga candidates. So, parang masasabi ko, dihado talaga ng Asia kasi kung titignan mo, ang liliit lang. Oho, so si Icon Ngalak lang yata ang talagang masasabi natin na super bongga ng height at saka si Indonesia, in fairness, matangkad si Indonesia. And then, ayun, surprising si Macau. Si Macau talagang grabe yung catwalk niya. Sobrang gusto ko yung performance niya from the beginning pa lang. Hindi maganda yung suot niyang damit, pero the way kung paano niya piniresent yung sarili niya, talagang masasabi ko naman ang panalo, di ba? And then sa Caribbean naman, Dominican Republic and Jamaica. Yeah, sobrang winner. Alam niyo sa totoo lang guys, sa 8 napili nila, no, sobrang nabonggahan ako talaga kay tawag dito sa pambato ng Zimbabwe at saka ni Zambia. Sobrang ang ganda-ganda nila. Nung lumabas pa lang. Pero bet ko din sa Africa si Nigeria. Gusto ko din yung kanyang gown. Gusto ko din yung pa-eksena niya, yung may pag-ganon. Sabi ko, in fairness, at nag-wig pa siya ng short hair. Ang bongga, ang ganda-ganda. So parang feeling ko, kung ganda ang pag-uusapan, may laban si Nigeria. Pero hindi siya nakapasok sa top model. Paano naman kasi? Grabe naman talaga umarangkada at maglakad tong mga high speed talaga, di ba? So, dapat high speed talaga. Pagdating sa Asia, naloka ako kay China. Oo, ang catwalk ni China. Pero, madami din naman na talagang masasabi mo lumalaban sa Asia.
So, congratulations sa mga napili. So, para sa akin, well-deserved syempre ni Macau. Si Macau, oh my gosh, parang masasabi ko dark horse candidate siya dito. Yung tipong hindi mo alam tapos biglang boom, bubulaga sa'yo ng bonggang-bongga. Tapos parang ang nakita ko sa kanya, parang Ariela Arida noong time na lumalaban si Ariela sa Miss Universe. Alam mo, sobrang hinangaan ko yung lakad noon ni Ariela Arida. Yung alam mo yun, ang daming matatangkad, tapos ang daming magaganda, pero si Ariela, 'di ba? Parang stand out ang beauty niya, the way kung paano niya i-present. Yung nag-model-model sila. So, ayun. At ayun yung hinahanap ko kay Katrina Ligado last night. Okay? So, pag-usapan naman natin ang ating pambato. Ay nako, medyo disappointed ako na parang I try to understand everything ha. Tapos yung mga nag-train kasi sa kanya, yung mga involved dito, malalapit sa puso ko talaga. Malapit sa puso ko yung designer niya na si Ryan. Maganda yung pinagsuot ni Ryan sa kanyang damit. Sa totoo lang, wala akong masabi. Pagdating kay Ryan kasi, yung mga piece niya, yung mga masterpiece niyang mga damitan, magaganda naman lahat at walang pangit. Sa totoo lang ha. Pero dito kasi sa top model, parang naghahanap ako ng damit na alam mo yun kung paano ipapalo yung kanyang design. So, ang naisip ko dapat ang pinasuot nila dito kay Kat, yung pang top model talaga. Yung tipong pang modelo, yung ganon. Yung tipong nag-create sana ng something, alam mo yun, yung mga nakikita mo sa magazine, kahit tela lang naman yan. Kung talagang, alam mo yun, yung pang model yung dating, bongga yan. So, naiintindihan ko hindi nila pwedeng pasuotin si Kat ng mahaba kasi magmumukhang short lalo. Pero sana ang ipinakita na lang nila doon na damitan, yung alam mo yun, kahit kita yung legs pero mahaba yung sa dulo, yung medyo may, kahit nga parang coat yung dating yung mga ganon. Kasi sa totoo lang, ang nakita ko doon sa suot niya, para siyang sasayaw ng ballroom. Pero sabi ko nga, maganda yung design, walang problema sa design, pero hindi umangkop doon sa competition na inilalaban niya. Talagang hindi talaga uobra. Bukod doon kasi, sabi ko nga, kahit hindi naman bongga yung damit or hindi naman umangkop, pero kung paano dinala ng candidates, winner. Nadala naman ni Katrina Ligado. Sa totoo lang, ang ganda-ganda ni Katrina. Sobrang ganda niya. Pero kasi sana, yung lakad niya, merong pang Miss Supra, tapos meron siyang pang top model walk. Kasi magkaiba yung lakad ng top model, magkaiba yung lakad ng beauty queen, di ba? Hindi naman sila parehas. Alam natin yan. So, sana medyo tinuruan siya ng, alam mo yun, yung pitik na, alam mo yun, na pang modela talaga. So, wala tayong magagawa kasi merong mga candidates na, alam mo yun, obra. At saka, marami talagang malakas. At kahit pa sabihin natin na hindi napili si Macau, parang feeling ko iba pa rin ang mapipili kasi may mga deserve pa, di ba? So, yon. So, medyo nakakalungkot sa part na to kasi parang ito yung part na parang sana maglihab siya eh. Pero ginawa naman niya yung best niya. In fairness naman, ginagawa niya yung best niya. She keeps smiling and then, ayun ba, pag modela ka ba, dapat ba naka-keep smiling ka? 'Di ba dapat parang ang dating mo diyan fierce yung dating, di ba? So, yun. So, ginagawa niya yung best niya. Ang ganda-ganda niya, ang ganda ng suot, pero hindi talaga umobra para sa top model. And then, happy birthday kay Ryan. Love, love, love. So, yon, God bless you more and more power sa'yo. And then, pagdating naman kay Ai Canyala, oh my gosh, this is the perfect na design na parang pasusuot mo talaga sa top model at ang bongga ng sinuot ni Ai Canyala. Plus, sinamahan niya ng bonggang performance. Grabe yung mga hakbang, grabe yung speed. Hindi naman ako nagulat kay Ai kasi alam ko naman na talagang ibibigay niya yung the best talaga na walk niya. Kasi magaling naman talaga itong maglakad. Pero sa totoo lang, hindi rin ganun kalinis. Katulad ng nakita ko kagabi. Parang tipong, alam mo yun, binakla niya talaga at bara-bara talaga. Pa, 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 pa.
Pero mas na-impress ako kay Macau kasi si Macau talagang masasabi ko ay bongga yung ipinakita. Ang linis nung execution. Yung alam mo yun, kahit mabilis yung speed niya, pero klaro talaga. So, very model yung dating. Plus, ang ganda ng vest, di ba? Ang ganda ng makeup. Hindi ganun kabongga yung suot, pero sa totoo lang yung suot ni Macau ha, mahirap ano to kasi ang hano ng dulo eh, pwedeng sumabit eh. Pero go, di ba? And then, pagdating naman dito sa yung talagang final run nila, ayun, di ba, nagkasabit-sabit na nga dito si Ay Kanyala kasi nga natatapakan niya yung gown niya. O, di ba, si Macau, ang linis nung lakad. So, talagang klaro. So, sumanayon kay Macau ang posisyon, di ba? Pero, by the way, no matter what happened, ay ginawa naman ng mga candidates yung best nila. And congratulations sa mga designer, congratulations syempre sa mga candidates, sa mga nag-training sa kanila. Bongga. So, yan. So, sabing ganon ako, Mama Sam, tingin mo, lumiliit na ba yung chance natin? Wala na ba daw pag-asa sa Miss Supranational Crown? Guys, may pag-asa pa kasi meron pa namang preliminary competition. Pero, lumiliit yung chance natin. Kasi dapat dito kasi sa mga ganitong activity, medyo nagsashine ka na para, alam mo yon, mas aabangan ka, mas titignan nila yung performance mo. Kasi nagkakaroon na sila ng hit eh. Pero sa ipinakita naman ni Kat kagabi, ni Katrina, parang feeling ko maayos naman yung performance niya in terms of pasarela. Maganda naman kung beauty contest lang ha. So yon. So pero ang ano ko, nai-imbalance siya. So, medyo doon mag-ingat siya kasi kagabi, sa totoo lang, kamuntikan pa siya. Yung mali kasi yung pihit niya pabalik eh. Kaya parang kitang-kita mo talaga na parang, okay, so nadali ka dito, di ba? So, dapat mag-ingat. So, kung tatanungin mo kung may chance pa ba, well, medyo lumiliit yung chance natin. Mas lumiliit yung chance na manalo tayo ng Miss Supranational. Parang feeling ko, wala na tayo sa momentong yon. Pero, yung chance na maliit na yun, panghawakan natin. Malay nyo naman, di ba? Sabi ng gano'n ng followers natin, na kaibigan natin last night, sana may swerte. O, di ba? So, yon. So, sana swertehin. And then, ang masasabi ko lang ay, ayun, nakakapanghinayang kasi you train 1 year and a half. Mahigit 1 taon, di ba? Pero, bakit ganun? Parang nagkulang. Parang kulang pa din. So, yun. Nakakalungkot lang sa part na yun at nakakawala talaga ng pag-asa. Kasi parang 1 taon mahigit eh. Si Ay Kanyalak nga parang 2 weeks lang nagkaroon pa ng problema. Pero ikaw, parang 1 year mahigit yung preparasyon mo, tapos ganyan lang, di ba? So, ayan yung mga masasabi ko na parang ayaw kong sisihin, pero nakakapanghinayang kasi na parang ang tagal mo tong hinintay, tapos umaasa ang lahat na ilalaban mo ng todo-todo, na naghanda ka ng todo-todo, pero yung pasabog naging what to see. So, anong gagawin ko, di ba? Pero, syempre, mahal natin si Kat at ano na lang, siguro magtiwala na lang tayo sa Kanya. Bahala na lang ang Diyos. Ipagdasal na lang natin na sana sa prelim ay makakabog ang lola mo ng mas todo. But nakikita ko naman, kakayanin niyang pumasok sa semifinals. Pero sabi ko nga, kung hanggang top 24, kakayanin. Pero yung next round, ayun yung hindi ko alam. So, nakasalalay kay Kat ang lahat ng ipapakita niyang performance sa prelim. At huwag tayong mawala ng pag-asa. Kumapit lang tayo. Kahit pa sabihin natin, maliit na lang yung chance natin para sa corona, panghawakan pa rin natin yon. Si Indonesia din naman, hindi rin naman nakapasok. Ibig sabihin, wala na siyang pag-asang manalo. 'Di ba? Meron pa din. And then, ganun din kay Kat. Kahit hindi siya nakapasok dito, may pag-asa pa din. Sabi ng gano'n, nung last year si Malaysia nag-winner, di ba? Pero pagdating naman nung finals night, wala siya sa semifinals. So, medyo parang nagulat din tayo kasi na-elto ko yun. Kasi napasama ka dyan, di ba? Pero, wala tayong magagawa.
it's a competition. So, umasa tayo na sa preliminary competition, mas gagalingan pa ni Kat at encourage pa natin siya na ilaban ang ating bansa sa Miss Supranational. So, sabi ko nga, medyo sa nakikita ko, sa analysis ko kahapon, maliit yung tsansa. Pero sa totoo lang ha, sa lahat ng Asia candidates, isa si Kat talaga sa pinakamagandang kandidata. At panghawakan natin yon na kaya niyang ipaluto. So, feeling ko, makakapasok tayo sa semifinals. Pero depende na lang din sa magiging performance ni Kat kung paano pa siya tatawid at tatawid hanggang sa dulo. So, may pag-asa pa din. Laban lang Pilipinas. So, kumapit lang tayo doon sa sa pag-asang yon at panghawakan natin. Anyway, congratulations syempre sa mga nakapasok, si Zambia, Zimbabwe para sa Africa, si Brazil at saka si Venezuela naman para sa Americas, Asia, si Macau, Thailand, Europe, Spain, and Turkey, and then Caribbean naman si Dominican Republic and Jamaica. And then, kung tatanungin mo ko, sino ba ang top 5? Ang top 5 ay si Zambia. Talaga naman, Diyos ko naman, si Zambia naman. Panalo naman sa second round talaga. And then sa Americas naman si Brazil. Simple pero ang bongga ng beauty. And then, of course, Asia si Macau. Surprising ang beauty ni Macau. Tapos si Turkey naman sa Europe. So nawala na si Czech Republic, di ba? O si Czech Republic na hindi rin pumasok. So hindi na ba sila mananalo? So mali naman natin yung mga hindi pumasok pagdating naman sa prelim sila yung bumuga ng bonggang-bongga. Kaya naniniwala ako may chance pa din ang Pilipinas. Paano naman kasi ang ganda-ganda naman ni Kat kahapon. Sa totoo lang maganda si Kat last night. Perfect yung makeup, perfect yung style, di ba? So ayun nga lang, yun nag-perform na siya. Marami kasing mas magaling pa kesa sa kanya. And then umaasa ako yung kanyang pinaghandaan dito sa supranational, ilalabas niya ng todo para sa prelim. And then, maghintay tayo sa prelim. And then, of course, Caribbean, Dominican Republic ang nagwagi. So, congratulations sa mga nanalo kagabi mula sa top 8 hanggang sa top 5. Sa top 10 hanggang sa top 5. And then, wish all the best talaga sa mga candidates. So, Pilipinas laban lang at kumapit tayo ng bonggang-bongga. May prelim pa. To be honest, wala naman tong kinalaman yung tawag na to, yung supranational, wala naman siyang kinalaman dun sa top model na yon. Wala naman tong kinalaman sa magiging final result. Kundi makakapasok na lang sila advance doon sa semifinals kung sino yung mapipiling best in top model sa kanila, di ba? So yun yon. Tapos lahat sila back to zero para sa prelim. Kaya wag kayong mawala ng pag-asa. May pag-asa pa Philippines. Kaya pa yan. So wag natin sisihin kung sino man yung nag-train, kung sino man yung nag-design. Wala silang kinalaman dyan. Ginawa lang din nila yung best nila. And then, nandoon ako sa part na ilaban natin yan sa prelim. Feeling ko naman may ibubuga naman yung ganda ni Kat sa prelim. Kaya, kumapit pa tayo ng bonggang-bongga. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Syempre, ang reaction ko dito ay naloka ako. So, yon. So, yun lang guys. So, basta, comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, syempre, maraming salamat po sa inyo lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. Sa mga hindi pa nakaka-follow, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and love and love. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.